Welcome sa pangalawang kabanata ng Cabinet of Curiosity. Kung hindi pa kayo nag-subscribe sa channel na to, please subscribe na Kwenta Kutan channel at para updated kayo sa aking every video. So sa nakaraan na video nga, it's nasabi ko ang unang episode sa channel na to. Ngayon, babasahin natin ang ikalawang kabanata sa kwento na pinamagatang The Pregnant. The Pregnant. Umiiyak. Halos manginig-ginig at puno ng pasa at galos ang katawan ni Julian. Hindi maipinta sa mukha ng dalaga ang bangungot na naranasan niya sa kanyang sariling nobyo. Isang cheer dance babe si Julian Telebangco. Lahat ng dance move nito ay mabenta sa kalalakihan at agaw atensyon sa mga manonood. Hanggang sa nakilala niya si Nate Daniels, isang entrepreneur sa cafe tapat ng kanilang campus. After class, tumatambay sina Julian sa cafe kasama ang barkada nitong si Chloe at Jessie. Hanggang sa umakyat ng ligaw ang negosyanteng si Nate. Pero hindi maikakaila na malakas din ang sex appeal ni Nate, bakat ang katawan at muscles nito. At napakaganda ng mapungay nitong mata at matangos na ilong. Nagiging palagian ang paglabas ni Julian at Nate. Hanggang kasing itong sinundo ni Nate si Julian sa isang bar. Pilit itong pinasakay sa kotse at sinabing ihahatid na ito papauwi dahil lumalalim na ang gabi. Hanggang sa inihinto ni Nate ang kotse sa liblib na lugar. At nagsimula ng naging agresibo ang pangyayari. Pinipilit itong hubaran si Julian. At hanggang sinabunutan at sinikmuraan sa tiyan at doon na isinagawa ni Nate ang panggagahasa kay Julian. Ilang minuto ding binaboy ni Nate si Julian na animoy parang stuffed toy lang ang dalaga. Hanggang sa nag-aya na itong umuwi at pinagbantaan ng dalaga na huwag ipagsabi ang ginawa nito sa kanya. Sa kalagitnaan ng pagmamaneho nila ay agad niyang pinagsasampal ang nobyo dahilan upang mawalan ng preno ang kanilang sasakyan at bumangga ito sa poste. Nawalan ng malay si Nate habang si Julian naman ay paika-ikang lumabas sa kotse. Parang tulala na ito sa bawat hakbang. Makalipas ang 2 buwan na pangyayari ay may nalaman si Julian ng lumo ng sobra. 4 na linggo na itong buntis. At hindi niya tanggap ang pangyayari. Iniisip niya ay nadungisan at binaboy ang kanyang pagkatao. Hindi nagtagal ay nakulong si Nate sa kasong rape at physical injury against women. Lumipas ang buwan, patuloy na lumalaki ang tiyan ni Julian. Ngunit araw-araw itong binabangungot at nagigising sa madaling araw at dumating ang araw ng kanyang kapanganakan. Pero halos hindi niya ito matingnan dahil naaalala niya ang walang hiya nitong ama na lumabas tangan sa kanyang dignidad at puri. Ngunit ipinaliwanag ni Chloe at Jessie, mga kaibigan nito, na walang kasalanan ang bata. Hindi kalaunay, unti-unting tinanggap ni Julian ang kanyang anak at pinangalanan niya itong Fesco. Ipinagpatuloy ni Julian ang kanyang pag-aaral at suportado naman siya ng pamilya na nasa States. Mahabang panahon ang lumipas. Isa ng owner si Julian ng dance studio sa Pilipinas. At 5 taong gulang na din ang anak niyang si Fesco. Hindi pinagkait ni Julian na ipakilala ito
sarili nitong ama. Buong pusong pinatawag ni Julian si Nate sa maling nagawa nito. At naging masaya ang pamumuhay nilang mag-ina. At hindi sinukuan ni Julian Telebangco ang pagsubok niya sa buhay. At harap-harapan niya itong nilabanan sa abot ng kanyang makakaya. So bilang isang ina, gagawin mo talaga ang lahat para sa iyong anak. Pero paano pag nadungisan yung pagkatao mo? Kaya mo pa bang bumangon? Kaya mo pa bang mamuhay sa bagong mundo? Yun ang matinding kasagutan sa totoong buhay. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe, Kwentakutan, para always update kayo sa aking every upload. At abangan nyo yung mga bagong video na darating sa susunod na araw. Yun lang guys, at magkwentakutan tayo.